Fundador. It's the same. Yeah, hello. You're the model. Tuwing linggo, may kakaibang nangyayari sa isa sa pinakamayamang lungsod na Hong Kong. Ang mapadaang inchik, magmumukhang dayo. Akalain mong nasa Divisoria ang eksena. Maingay at nagkakasiyahan, karamihan ay Pilipino, libo-libong Pilipina at may mga Indonesian. Sila ay nasa Hong Kong upang kumita ng mas malaking pera. Nag-aalaga ng mga anak ng ibang tao habang halos hindi nakikita ang kanilang sariling anak. Sila ang tinaguriang mga bagong bayani ng Pilipinas dahil sa laki rin naman ng napapadalang mga remittance, tagapagtaguyod ng kanilang pamilyang iniwan, katuwang at katiwala ng kanilang mga boss. Dahil kung wala sila, mapipilayan ang ekonomiya ng Hong Kong, sila ay isang mahalagang bahagi ng sistema na nagpapanatili sa lungsod na ito sa pag-abante. Tito John's TV. Maraming Pilipino ang pumupunta sa Hong Kong sa paghahanap ng mas magandang buhay. May minalas sa amo pero marami ang nakaraos, nakapagpatapos at nabago ang kanilang pamumuhay sa isang linggong todo linis ng bahay ng iba. Ang pinakahihintay ng lahat, maliban sa araw ng sahod ay araw ng linggo. Karamihan sa ating mga kababayan ay galing munang simbahan bago magtungo at makisalamuha sa kanilang mga bagong kaibigan. Binansagang Little Manila, nagtitipon sa bawat lugar kung saan malilim, sa bangketa, mga subway at mga underpass. Determinado silang mag-enjoy at sulitin ang kanilang isang araw na day off. Masaya pa sa fiesta kahit saan ka tumingin, puro mga Pinay ang makikita. May nagsasayawan, may patiktok-tiktok lang, nagkakantahan, at ang malupit dyan, meron ding walwalan. Parang masarap makipag-inuman. Parang nasa harapan lang sila ng kanilang bahay. Exactly. Well, you know, That's the problem. And Palutan. sir, angel and the devil. Of course, be careful. I'm sorry, you're the disciples. Well, you know, this. Oh, we're in Europe. Mas nag-i-enjoy pa sila kaysa sa mga turista. May mga nakatent pa, dagat na lang ang kulang kasing sigla na ng Boracay. Sa kabilang dako, nagre-renta sila ng mga ginamit na karton mula sa mga lokal na nagbebenta para maupuan at mahigaan. Ang mga nakakaangat-angat ay may pabakod pa. Baka mapasok ng itik na ali-aligid. Habang nagmamaritesan ay naglalaro ng barahang iba. Nagpapalipas ng oras, di halatang namiss nila ang tong-it sa Pilipinas. May mga nandito para mag-food trip, nagchichikahan, nagtatawanan, at may mga tamang tulog lang para makapagpahinga ng sagad pagkatapos ng isang linggong bakbakan sa trabaho. Ngayong 2025, mayroong humigit kumulang 368,000 foreign domestic helpers sa Hong Kong. Karamihan sa kanila ay Filipino na umaabot na sa mahigit 200,000. Isa sa 3 household sa Hong Kong na may mga anak ay may kasambahay. Ang ilan ay nakadalawang dekada na sa kakabalik. Ang iba ay bagong salta lang. At ang mga bagong salta na ito ay mabilis lang makahanap ng mga bagong kaibigan at makahanap ng mapaglilibangan. Ngunit may higit pa dito kaysa sa isang social outing lang dahil mahusay na businesswoman ang mga Pinay kahit sa parte ng daigdig. Sa katunayan, karamihan sa mga nagtitipon dito ay may pasimpleng nagnenegosyo ng kung ano-ano na pwedeng ibenta. Parang ninja ang galawan. May naglalakad pa na restaurant. Ipapaabot sa iyo ang kanyang niluto, sabay abot ng menu, at tsak magugutom ka na lang bigla. Papapa-order ka kahit wala kang pera. Pero huwag mag-alala dahil pwede namang ilista. Ang iba na may kanya-kanyang dala na ng food, hindi rin mawawala mga manghihilot. Ang konting problema, may mga nakabantay din na mga pulis. Nagmamasid sa mga gumagawa ng illegal na transactions. Para sa kontratang nilagdaan noong September 28, 2024, ang minimum allowable wage para sa mga Filipino foreign domestic helpers sa Hong Kong ay 4,990 Hong Kong dollars bawat buwan.
na may katumbas na halos 37,000 pesos at may food allowance na 1,236 Hong Kong dollars bawat buwan na may katumbas naman na nasa 9,000 pesos. Halos pinapadala lahat sa Pilipinas para suportahan ang sarili nilang pamilya. Mga bayarin sa paaralan para sa kanyang mga anak na kung minsan pinipilit ibigay pati ang kanilang luho. Ang mga nadala na sa kakapadala medya-medya na lang. Baka umuwi na namang luhaan. At yan ang isang araw na buhay Hong Kong. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.